Kalakad-lakad na lang. Assalamualaikum, boss. Ustad, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kain po tayo. Nag-aaral ko lang po sa trabaho. Sige po. Nag-aayos pa yun. Mukhang nautusan yung bata nyo. Baka ka po kasi malitaw kaya nag-open ako kahit ano. Kakain lang po. Sugo lang po. Tama. Parehas tayo, boss. Nautusan, boss. Kamusta po? Nautusan tong isa, oh. Hindi, Ustad. Pinakikita mo talaga na masipag siya. Ganun po ba yun? Opo. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustad. Kuya. Sipag kayo, kuya. Hindi, baka isipin ni boss kasi nakaano lang ako sa bahay, wala akong ginagawa eh. Bro, tama-tama niya. Exercise ka na. Pag-duty ka na. Kuya, parang may echo. Ano ba, Ustad? May echo po, may echo. Kaya nga eh, pag sa akin may echo talaga. Baka doon sa mesh naman. Assalamualaikum. Salam. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Inshallah, welcome po sa inyong lahat. Si Brother Wilbert. Brother Salahuddin, welcome. Welcome po, welcome. Kay Benny daw. Saka kay Sister Gina. Ayan. 9 p.m. po, mag-start po tayo, inshallah. Marami tayong mga update ngayon. Pakita natin sa kanila yung poster. Aga ni Idol Idol Belmore. Ustad! Assalamualaikum! Masipag yan, si Belmore. Alam mo, Ustad, inaabangan kita eh. Maraming mga ustads dito. Huwag ka mag-alala. Si Sheikh Purnal rin eh. Oo. Pare-pares tayo nag-aabang, bro. Ustad, anong balita? Pinagpapawisan pa kayo? Yun. Yun ang maganda doon. Baka puro lang kayo kain. Tama. Assalamualaikum, tita. Waalaikumsalam. Tulog si mama. Ako. Ustad. Ano yan ni mama, Ustad? Pagka-start ng lecture, ano niya na yan? Start na rin ang antok niya. Ba't ganun, Ustad? Nakakantok pag may lecture? Mashallah, naka-fish eye ka yata, kuya. Nag-invest ka na sa camera mo talaga. Parang fish eye Ako muna mag-share screen Malinaw ba? Malinaw. Linaw. Do you know?
Linaw kuya, malinaw, mashallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Kumusta? Mashallah, welcome po. Sister Maris. 9 p.m. po, inshallah, start tayo. Okay po. I just listening because I'm still working now. You are still working, ha? Yeah. Kasi lang po yan, inshallah. Mashallah, biyaan po kayo ni Allah. Sister, mashallah, kahit po nagtatrabaho, Tiki. napagpapatuloy nyo yung pag-aaral ninyo. Mashallah. Biyaan po kayo ni Allah. Alas 9 mag-umpisa. Opo, 9 po. 9 p.m. po. Welcome po sa lahat, mashallah. Kay Brother Berlito. Mashallah, welcome po. Taga saan po kayo, brother? Habang wala pa si Ustad, magkakilakilan lang tayo, inshallah. Ito si Brother Isa Dekay. Welcome. Taga Cebu po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasa Pilipinas po kayo ngayon. Dito sa Rastanura, Saudi Arabia. Saudi Arabia, mashallah. Kamusta po kayo dyan? Alhamdulillah, ayos naman. Rastanura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mashallah, Sharhan. Barakallahu fik, bro. So sa mga nag-echo ah. Sa mga bago pa lang po sa pag-aaral na ito, inshallah, ang tinatalakay po natin ay yung 40 hadith po na tinipon ni Imam Nawawi. Okay? So, pinapaliwanag po yan ng ating mahal na Sheikh Abdurrahim Loma. Tayo ngayon po ay nasa hadith number 2 na, part 2. Opo, tapos na po yung natin, yung nasimula na po natin ito at nakapagtalakay na rin
si Sheikh Abdurrahim ng about sa Islam. So inshallah, baka ngayon po ay matapos niya o kung may dadagdag pa po siya doon sa nakaraang topic at next po na tatalakayin niya ay kung ano po ba yung iman. Opo. So welcome po sa lahat ng ating mga kapatid. Siguro kuya, pwede ka nang mag-share screen. السلام عليكم حبيبي الغالي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله تبارك الله. منور يا حبيبنا. الله المستعان. الله المستعان. الله كيف هذا يبارك فيك. الشيخ؟ الله يبارك فيك يا أخي. وإياكم ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله. Kamusta po, Sheikh Abdurrahim? الحمد لله متفق. الحمد لله الحمد لله. الحمد لله ما شاء الله. Kumusta dyan sa Qatar? Masya Allah. Alhamdulillah, mabuti naman po kami lahat dito, Sheikh. So, Alhamdulillah. May init pa ba dyan? Kumusta? po, Mainit pa dyan sa inyo? opo, mainit-init pa po. Mainit pa po, Sheikh. Subhanallah. Opo. Siguro Subhanallah. madidelay ulit yung winter dito. Bismillah. Oo nga, kahit dito, may humid pa. Opo. Paano lang? Allah musta'an. Siguro announcement lang po sa mga brothers natin na nandito at mobile po yung gamit nila. Kung gusto niyo po makita yung screen, kasi pag laptop ang gamit, ay nakikita po yung siguro 16 na nandito participants, makikita natin sa laptop kung laptop po yung gamit. Kaya kung mobile po ang gamit nyo at gusto nyo makita yung karamihan sa atin, ay pwede nyo pong i-click, i-pin yung online Islamic Studies. Okay, so punta po kayo ng participants. Sige bro, pakita mo nga kung saan yung participants dyan. So yan, ito po yung participants, tapos i-click nyo lang po yung online Islamic Studies. Ayun po, yung nakikita nyo yung arrow na yan. So yan lang po yung i-click nyo. So kahit mobile yung gamit po, makikita nyo po yung karamihan sa atin. Tinihiling po natin bago tayo magsimula sa mga kalalakihan po na wala namang problema sa kanila na magbukas sila ng camera, ay hinihiling po namin na buksan po nila yung kanilang mga cam. Opo, kasi tulong din natin yan sa ating mahal na Sheikh, kasi ang hirap na mag-lecture kung puro initial lang yung nakikita ng ating mahal na Sheikh. Update po tayo. Siguro ngayon po ay may mga changes na mangyayari sa ating pag-aaral, kasi ako po ay malalagay na sa technical dito. Opo, papupunta na po ako sa likod. At wini-welcome ko, alhamdulillah, ang ating magiging bagong host na si Akh Sherhan Isa. Kung nandito siya ngayon, pwede na siya magpakita, inshallah. Nandito ba ngayon si Brother Sherhan? Masya Allah, tabarakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, yan. Kung sa mga kilala kay Brother Sherhan, siya po ay isa sa mga daiya natin sa Pilipinas at volunteer po dito sa Qatar. So, kung alam niyo yung Tazkiyah sa Islamic Center po yan sa May Manila sa atin. So isa po yan sa mga magiting na daiya nila doon. So inshallah, magiging mas mabunga at mas magiging maganda yung ating programa, nakikita ko inshallah sa tulong ng ating mahal na host. Ayan si Brother Sherhan. So inshallah Sheikh, siguro
simulan na po natin yung pagpapatuloy ng ating pag-aaral at maraming salamat po sa lahat ng mga dumalo. At opo, pwede nyo pong isend yung link sa iba pong mga kaibigan yung Muslim na gusto magpaunlad ng kaalaman sa pananampalatayang Islam. At isa lang po yung link na ginagamit natin sa lahat ng ating pag-aaral. Ano po? So kung every Monday ka umaattend ng hadith, i-ano mo na yan, i-save mo na yung link na yan kasi yan lang din po yung link na gagamitin natin. So inshallah, hanggang dito na lang siguro para ibigay na natin kay Sheikh Abdurrahim para po sa pagpapatuloy ng kanyang topic mula sa hadith number 2. So part 2 na po ito nang dumating si Jibril alayhi salam na tinatalakay kung ano ang Islam, iman, ihsan at ilang mga usapin sa ating pananampalataya. Tafadhal Sheikh. Barakallahu fiik ya Syekhana. La ilaha illallah wa la طيب start tayo po Bismillahirrahmanirrahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tunay na ang lahat ng pasasalamat at lahat ng Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ay nauukol lamang kay Allah, ang maawain, ang mahabagin. Nawa ang kapayapaan at pangangalaga ng ating dakilang lumikha ay mapasa kanyang huling propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kanyang buong pamilya, sa kanyang mga sahaba at sa lahat ng sumusunod sa tuwid na gabay hanggang sa huling araw. Mga minamahal na kapatid sa pananampalataya, magandang gabi po at dalangin namin palagi kay Allah subhanahu wa ta'ala na nawa ay lagi tayong pagkalooban ng karunungan na ating pakikinabangan hindi lang dito sa mundong ito maging sa kabilang buhay at nawa ay ilayo tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa anumang gawain na maglalayo sa atin mula sa kanyang awa. Tulad ng nakaugalian natin po ay inshallah ipagpapatuloy natin yung ating pag-aaral sa 40 hadith ni Imam Nawawi. At katulad ng nabanggit ng ating butihing Sheikh kapatid na si Sheikh Musa, ay itutuloy natin po yung pagpapaliwanag dito sa ikalawang hadith kasi nasa ikalawang hadith na tayo po At tulad ng binanggit ko po nung una, medyo mahabang paliwanagan to at medyo mahabang pag-aaral kasi hanggat maaari po, binibigyan natin yung detalyadong pagpapaliwanag doon sa mahabang hadith na yun na kung saan tinalakay doon o binanggit doon sa hadith na yun yung 5 haligi ng Islam, 6 na haligi ng pananampalataya, yung tinatawag na ihsan, at yung ilan sa mga palatandaan ng araw ng paghukom. So, nung nakaraang linggo, kung naalala nyo po, ay tinatalakay natin yung unang bahagi nung hadith na may kinalaman sa pagpapaliwanag ng 5 haligi ng Islam na kung saan ayon nga dun sa nasabing kwento ng habang ang mga sahaba ay nakaupo sa piling ng ating mahal na propeta na si Muhammad alayhi salatu wassalam, isang araw yun ay may tumambad sa kanila na isang lalaki na puting-puti yung damit, maitim yung buhok, wala kang makikita na bakas na siya ay isang manlalakbay. At walang nakababatid o nakakikilala doon sa lalaki na yun sa sino man na naninirahan noon sa Madina. Hanggang sa lumapit yung lalaki na yun sa kinaroroonan ni Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam, idinikit niya yung kanyang 2 tuhod sa tuhod ni Propeta Muhammad habang sila ay magkaharap na nakaupo. Inilagay ng lalaki niyon yung kanyang 2 kamay o palad sa ibabaw ng kanyang mga hita at tinanong niya ang ating mahal na Propeta alayhi salatu wasalam, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Muhammad, ituro, sabihin mo sa akin ang tungkol sa Islam. Sabi niya alayhi salatu wasalam, ang Islam ay ang sumaksi ka na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban kay Allah at na sumaksi ka na si Muhammad ay lingkod at alipin o sugo ni Allah. And then itaguyod mo ang pagdarasal, yung 5 obligatory na sala, magbayad o magbigay ka ng zakah, yung obligatory na charity na tinatawag o kawang gawa. Mag-ayuno ka sa buwan ng Ramadan at
magsagawa ka ng Hajj sa tahanan ni Allah kung ito ay iyong makakayanan. Then tinalakay natin last week, dun yung pinakasentro ng ating paksa ay may kinalaman dun sa unang haligi ng Islam, yung tinatawag natin na shahadatain o yung testimony of faith. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ako ay sumasaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban kay Allah, at ako ay sumasaksi na si Muhammad ay lingkod at sugo ni Allah. At sinabi natin na ito ay ito yung unang haligi ng Islam, ito yung pinakamahalaga sa lahat at pinakapuno sa lahat. Then binanggit natin na bakit hindi ginawang dalawang haligi to, sa halip ay isa lang ang sagot natin. So binanggit natin sapagkat doon sa shahadatain na yun nakasalalay ang tinatawag natin na mabuting gawa o matatawag lang na mabuting gawa, ang isang gawain nang naayon sa pinakatumpak at tamang kahulugan ng shahadatain, na kung saan yung unang haligi o yung unang bahagi ay ang pagsaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban kay Allah. Ito ay nangahulugan ng ikhlas o wagas na pagsamba para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. And then kasunod nun at isa pa rin sa mga pilar ng pagtanggap sa mabuting gawa o maituturing na ang gawa ay mabuti, na dapat ito ay naayon sa itinuro, sa isinagawa ni Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam, o yung tinatawag natin na sunnah. So doon yun yung kadahilanan kaya sinabi natin na ito ay hindi dapat paghiwalayin o hindi pa pwedeng gawin na dalawang haligi sa halip isang haligi lang. And then, kung natatandaan niyo po, bago tayo magtapos nung nakaraan, ay nag-iwan tayo ng katanungan na kung saan, inshallah doon natin sisimulan yung paksa nating ngayong pag-aaral natin na ito. So yung issue po na iniwan ko sa inyo o question na kapag ang tao ba ay nagsyahada, pamamagitan ng kanyang bibig, sinabi niya, asyhadu an la ilaha illallah. O let's say, sinabi lang niya la ilaha illallah. Hal tudkhiluhu fil Islam. Ipapasok ba siya nito sa Islam? Kapag ang tao ay nagbanggit, nagsabi ng la ilaha illallah, ipapasok ba siya nito sa Islam? Okay? Ayon sa paliwanag ng ating butihing Sheikh na si Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin, na ang tao kapag binanggit niya o sinabi niya ang shahada, asyhadu an la ilaha illallah, tunay na ipinasok na siya nito sa Islam, kahit isipin o kahit nasabihin natin na binanggit yon o akalain natin na binanggit yon para maprotektahan lang siya o para sa anumang makamundong kumbaga bagay na gusto niyang matamo. Kapag ang tao ay nagsabi ng la ilaha illallah sa harapan natin at narinig natin, tunay na magiging sagrado ang kanyang dugo o yung kanyang buhay. Okay? Magiging sagrado ang kanyang dangal at ang kanyang kayamanan. Kahit pa nga inakala natin na siya ay nagsisinungaling dun sa pagsasabi niya. Okay? Ang dalil, kasi tayo po nakabase sa dalil o nakabase tayo sa mga katibayan na ibinibigay ng ating pananampalataya. At hindi tayo magbabase ayon sa ating nakikita o pakiramdam o kaya iniisip natin dun sa mga tao. So, kung iba yung tatanungin natin tungkol dito o hindi nagkaroon ng malalim o malawak na pag-aaral, pagtatanong at pagsasaliksik, maaaring sabihin natin na ang tao kapag nagsabi ng la ilaha illallah, hindi yung sapat para siya makapasok sa Islam. Kailangan niyang maunawaan, kailangan niyang maintindihan, kailangan niyang isaalang-alang at buuin o ganapin yung mga tinatawag na kondisyon ng la ilaha illallah. Patulitin ko po, tayo ay nakabase sa dalil, katibayan, sa mga bagay na ipapahayag natin at hindi ayon sa ating pagkaunawa o ayon sa ating pakiramdam o ayon sa ating mga sariling opinion o haka-haka. Kasi meron tayong dalil dun sa bagay na binabanggit natin according din dun sa dalil na ibinigay ng ating mga ulama. Ayon kay Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin, according dun sa paksa o issue na tinatalakay natin, ang tao kapag nagsabi siya ng shahada, asyhadu an la ilaha illallah, o let's say sinabi lang niya la ilaha illallah, ipinasok na ba siya nito sa Islam? Sabi niya, al-jawab na'am. Ang sabi ni Sheikhul Islam, Sheikh
Uthaymin, yes, ipinasok siya sa Islam. Kahit pa nga, ulitin ko kahit pa nga, inaakala natin na siya ay nagsisinungaling lang doon, di siya makapapahanan o may nais siya na makamundo o mga material na bagay na gusto niyang matamo. Ang dalil na binanggit niya ay ang kwento na naganap nung kapanahunan nila Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam, kung saan isa sa mga sahaba, si Usama bin Zaid radiyallahu anhu. Si Usama bin Zaid si Zaid ibn al-Haritha, siya yung tinatawag noon na parang ampon ni Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam. Okay? Si Zaid ibn al-Haritha, siya rin yung, mga karagdagang kaalaman ko, siya yung kaisa-isang sahaba, si Zaid ibn Haritha radiyallahu anhu, siya yung kaisa-isang sahaba na binanggit ang pangalan niya sa Quran. Okay, meron siyang anak, ang pangalan si Usama. Isinend siya o ipinadala siya ni Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam sa isang digmaan, labanan. To make the story short, nung nagsimula na yung labanan, merong isa sa mga kasamahan niya mula sa tribo ng Ansar na merong hinahabol o tinutugis na kalaban mula sa mga musyrik. And then nung nakita niya, tinulungan niya, hinabol din niya, ginamit niya yung kanyang sibat ba ang tawag doon? Spear. Okay, yung sibat. At nung abutan niya yung tao, bago niya sibatin o bago niya gamitin yung kanyang armas para ito ay patayin, sabi nung tao, la ilaha illallah. Sabi nung musyrik, nakalaban nila sa digmaan, nasa digmaan pa sila. Then inabutan niya, ni Usama bin Zaid, hawak niya yung kanyang armas, sabi nung tao, bago niya patayin, la ilaha illallah. Then tinuluyan niya, sinibak pa rin niya. Okay? Namatay yung tao. Then nung bumalik sila sa Madina, nakarating kay Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam yung pangyayari. Hinarap siya ni Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam at sinabi sa kanya, "Aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah." Sabi niya, pinatay mo pa rin, pinaslang mo pa rin matapos na sabihin sa harapan mo at narinig mo na sinabi niya la ilaha illallah. Nangangatwiran si Usama bin Zaid. Sabi niya, "Ya Rasulullah, innama qalaha ta'awudan." Ya Rasulullah, sabi niya, sinabi lang niya yung la ilaha illallah para maproteksyonan siya at hindi ko siya patayin. Sabi ni Propeta Muhammad, "Aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah." Pinatay mo pa rin. After nasabihin niya la ilaha illallah. So nangangatwiran siya, "Ya Rasulullah, sinabi lang niya po para hindi ko siya tuluyan." So, yun yung paulit-ulit na binabanggit sa kanya ni Propeta Muhammad. Sa ibang salaysay, sabi ni Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam, ba't hindi mo pa binuksan yung dibdib ng tao? Ba't di mo pa binuksan yung dibdib? At tiningnan mo, sabi niya, yung laman ng puso, kung totoo ba yung sinabi niya, dun sa pagsasabi niya ng la ilaha illallah o hindi. So si Usama, radiyallahu anhu, sa sobrang tindi ng kanyang kalungkutan at narinig niya na sa pahayag ni Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam, anong sabi niya? Sabi niya, "Fatamannaytu annani lam akun aslamtu qabla dhalika al-yawm." Sabi niya, sa sobrang, kumbaga parang pagsisisi na naramdaman niya at kalungkutan dun sa narinig niya na parang pinapagalitan siya ng matindi ni Propeta Muhammad dahil dun sa pagpatay nga niya dun sa tao after na sabihin ito na la ilaha illallah. Sabi niya, sana hindi pa ako nag-Muslim. Sana hindi pa ako pumasok sa Islam bago yung araw na yun. Muslim na siya and then maririnig niya yung ganung pangaral o parang pagkagalit ni Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam sa kanyang ginawa. Anyway, radiyallahu anhum. Ang importante po dun sa issue na tinatalakay natin, na kapag ang tao, according dun sa binanggit natin na kwento, ay nagsabi ng la ilaha illallah o nagsyahada, siya ay pumasok na sa Islam. Siya ay pumasok na sa Islam. So magiging sagrado. Sabihin, hindi natin po pwedeng lapastanganin, hindi natin po pwedeng galawin yung kanyang buhay, yung kanyang dugo, yung kanyang karangalan, yung kanyang yaman. Okay? But hindi doon nagtatapos. Although sinabi natin na siya ay pumasok sa Islam, ay hindi doon nagtatapos ang buhay ng isang Muslim. Huwag natin iisipin na kapag ang tao ay pumasok sa Islam, nahihiga ka na sa tinatawag na bed of roses. Okay?
Kasi kapag siya ay nagsyahada at pumasok sa Islam, mauobliga siya ng mga haligi nito. Mauobliga siya ng mga kautosan, ng mga batas at mga alituntunin sa Islam. So mauobliga siya, after nasabi niya yung shahada, yung la ilaha illallah, hindi yun basta paglalaro din. At yung mga tao noon, yung tinutukoy natin na naganap doon sa kwento na yun, mga Arabo, naiintindihan nila yung ibig sabihin ng la ilaha illallah, una-unawaan nila. So, gayon din naman sa mga tao na sa kapanahon na natin, isa yun sa mga kondisyon, dapat naunawaan nila at naiintindihan nila yung bagay na kanilang sasabihin. Okay po? Ang importante, so kapag sila ay nagsabi ng shahada o pumasok sa Islam, wala tayong po pwedeng ibang isipin na masama o mali doon sa kanilang pagsasabi noon. Hindi natin po pwedeng panghimasukan yung nilalaman ng kanilang mga puso. Ano man yung kanilang hangarin, ano man yung kanilang naisin sa pagsasabi nila o pagpasok nila sa Islam, wala tayong pakialam po. Okay? Sa mga panahon na yun na sila ay gustong magsyahada. So, anong tinutukoy ko po? Halimbawa, yung mga nasa Islamic Center, ayun, nasa field, lahat tayo nasa field ng da'wa dito sa social media, yung mga nakakaharap nyo, nakikilala nyo, minsan lalapit sa inyo, magsasabi na gusto nilang mag-Muslim. So, siyempre tayo, natutuwa tayo, gusto nilang mag-Muslim. So, hindi natin tatanungin ano ba yung pakay nyo po, ano yung dahilan nyo, bakit gusto nyo mag-Muslim. Kasi marami tayong nasasaksihan na ang pakay talaga ng pagpasok sa Islam ay makamundong bagay. Okay? Either na gustong dito yan sa mga Islamic Center, alam yan ng mga kasamahan natin. Mostly rito, kapag ka merong mga Arabo o ibang lahi at dinala yung kababayan natin na Pilipina o anumang lahi, ay alam na namin kung ano yung dahilan, bakit nandun. O bakit kasakasama no. We can gamitin natin yung word, boyfriend talaga po. Okay? Mga non-Muslim, hindi naman maiwasan yan, maraming ganito po. So, pag nakakita kami ng ganoon o kaya merong dumulog sa amin, di naman namin sasabihin na baka po kayo magmumuslim dahil gusto nang mapangasawa yung tao na to, mag-isip-isip muna po kayo sana kayo bumalik kapag Islam talaga yung gusto nyo at hindi yung dahil sa gusto nyo pong makapag-asawa. Wala tayong pakialam doon. Gusto nilang lumapit sila sa atin, sumangguni sila sa atin, humihingi ng tulong, gusto daw mag-Muslim, ano man yung kadahilanan, trabaho man yan, protection man yan, pag-aasawa man yan, o whatever, wala kaming pakialam. Sige po, ipapaliwanag namin sa inyo yung Islam. Ito ang kahulugan ng Islam. Ito ang mga haligi ng Islam. Ito ang haligi ng pananampalataya. Ito yung mga bagay na dapat yung malaman, matutunan sa Islam. Bago kayo tuluyan na magsyahada, tatanungin po ulit namin kayo po ba ay sigurado, tiyak, wala po kayong pagdududa, wala kayong pag-aalinlangan na kayo po ay papasok sa Islam. Ang Islam ay ganap na pagsunod, pagsuko at pagtalima. Kanino? Sa kagustuhan ni Allah, yung ating tagapaglikha, yung nagbigay ng buhay nyo, na nagpapakain sa inyo, nagpapainom, nagdadamit, nangangalaga sa inyo. So kayo po ay isusuko nyo yung buong pagkatao nyo, yung buong buhay nyo, sa ikalulugod ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi kayo susunod-susuko at kumbaga ipapasok nyo yung sarili nyo sa relihiyong ito dahil sa gusto ng hari o ng pinuno na namumuno sa bansang ito. O kaya ipapasok kayo dahil gusto niyo makibagay dahil ang pangunahin na relihiyon o pananampalataya sa bansang ito ay Islam. Hindi kayo papasok sa Islam para isunod at isuko niyo yung inyong sarili sa inyong mga magulang. Kasi may mga ganun minsan mga magulang sila yung unang nagmumuslim, lalo na yung mga tatay na nag-embrace ng Islam dito sa Middle East. Hindi niyo po pwedeng pilitin yung mga asawa at mga anak niyo na Muslim na ako mga anak, Muslim na ako, kailangan pumasok kayo sa Islam. Walang ganun po. Ituro ninyo, ipaliwanag ninyo, ibahagi nyo yung Islam, pero hindi nyo sila po pwedeng pilitin. Yun yung tinutukoy ko po. Walang sapilitan sa Islam. La ikraha fid din. Kung ayaw nyo, wag. Hindi kayo kailangan ng Islam. Kung tao sa puso nyo at gusto nyo na susunod kayo kay Allah, hindi sa asawa nyo, hindi sa mga amo nyo, hindi sa kaibigan nyo o kakilala nyo, welcome kayo po. Mapapasa inyo ang lahat ng karapatan nyo sa Islam, katulad ng karapatan na meron ng mga Muslim. Matuulitin ko, ba't merong darating na mga tao na iba yung hangarin, hindi natin tatanungin, hindi natin uusisain at hindi natin panghihimasukan. Okay? Wala tayong pakialam dun sapagkat it's between sa pagitan nila at sa pagitan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Importante kapag sila ay nagsyahada, pumasok na sila sa Islam.
Okay? Ulitin ko, kapag pumasok na sila sa Islam, hindi doon nagtatapos kasi mauobliga naman sa kanila yung mga haligi ng Islam matapos na sila ay pumasok. And then, may malaking pananagutan sila at medyo malaki yung bagay na kakaharapin nila kapag hindi naman sila nagpatuloy. Bakit? Katulad doon sa binanggit natin po na pangyayari, nung time na yon nila Propeta Muhammad na yung tao ay nagsyahada, pinatay pa rin ni Osama bin Zaid radiyallahu anhu at pinagalitan siya ni Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam. So halimbawa sa panahon natin na may papasok sa Islam, okay, tatanggapin natin sila kapag sinabi nila yung syahada at sila ay nakapasok na sa reliyong ito. Pero sila, yung katulad na halimbawa, merong labanan, digmaan, may mga tao na nabihag ng mga Muslim sa labanan. At sinabi nila na la ilaha illallah, so pumasok na sila sa Islam, magiging kapatid natin sila, okay? Magiging haram, ibig sabihin sagrado, at pangangalagaan natin yung kanilang buhay, dugo, yung kanilang yaman, yung kanilang mga karangalan. But, sila ay dapat na bantayan. Sila ay yung mga, tinutukoy ko yung mga tao na nag-Muslim sa panahon ng digmaan. Kailangan silang bantayan. Magpapatuloy ba sila sa Islam? Itataguyod ba nila yung 5 obligatory na sala? Magpaparticipate ba sila sa pagbibigay ng zakah kung sila ay naobliga rito? Mag-aayuno ba sila during the month of Ramadan? Okay? At yung mga pangunahing katuruan ng Islam. Kasi po, kung sila ay nagsyahada at pumasok sila sa Islam, at hindi naman nila itataguyod, hindi nila ipamumuhay yung mga pangunahing katuruan ng Islam, ay matatawag sila na murtad o pagtalikod sa Islam. After na pumasok, hindi mo ginampanan yung mga obligasyon mo sa Islam, kailangan silang bantayan yung mga tao na yun. Kasi kapag sila ay tumalikod naman sa Islam, kamatayan din ang hatol. Sino man na tumalikod sa Islam, kamatayan ang hatol. Sabi ni Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam, inshallah merong hadith doon, yung issue na yun, tatalakayin natin ng mas detail. Sabi niya alayhi salatu wasalam, la yahillu damu mri'in muslim illa bi ihdath thalath. Hindi halal o hindi pinapahintulot na lapastanganin, na galawin ang buhay, ang dugo ng isang Muslim maliban lang sa 3 kalagayan. Yung pangatlo doon, yung sinabi ni Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam, at-tariku li dinihi al-mufariqu lil jama'ah. Yung tao na iniwanan niya ang Islam after na siya ay pumasok dito at iniwanan niya yung grupo ng mga Muslim. Pag-iwan sa Islam, like hindi pagsasagawa ng sala, magiging kafir siya. So kapag yun ay kanyang ginawa ng sinasadya, hindi siya nagsasala, iniwanan niya yung sala, according sa mga hadith, na al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Ang pagitan ng lalaki at ng kawalan ng pananampalataya o ng shirk sa ibang salaysay ay ang pag-iwan sa sala. Sino man na iwanan ang sala ng sinasadya ay naging kafir na. So tulad ng binanggit natin ng hatol sa mga tao na iniiwanan ng Islam o mga pangunahing katuruan nito na hindi isinasagawa ng sinasadya ay naging murtad o naging kafir na, ang hatol din doon ay kamatayan. So kapag pumasok sila at sinabi nila yung la ilaha illallah, kailangan panindigan nila. Kailangan na panindigan nila, isagawa nila at isabuhay nila yung kanilang pagiging Muslim. Wallahu ta'ala alam. So tulad ng binanggit natin, kapag ang tao ay nagsabi ng la ilaha illallah, ang importante siya ay nakapasok na sa Islam. So ganoon din, ipapaliwanag natin, kailangan niya idugtong yung pagsasabi ng asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kasi hindi pwedeng magkahiwala yun o hindi pwedeng ialis o itanggalin dun sa tinatawag na syahada. So laging karugtong po yun. At yan ay batid ng lahat ng mga Muslim po. So sapat na yung inshallah paliwanag natin dun sa bahagi na yun. Okay. But during sa panahon na ito mga ibang kalagayan po, sa mga panahon na ang tao ay halimbawa mamamatay na o aabutan na ng kamatayan, naghihingalo. Sapat na nasabihin sa kanya yung la ilaha illallah lang. La ilaha illallah. Halimbawa, naghihingalo na yung tao, sunnah na ituro natin o banggitin o ipasabi natin sa kanya bago siya mamatay ay yung la ilaha illallah lang. Yung la ilaha illallah. Kahit hindi niya sabihin yung wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sabi ni Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam, man kana akhiru kalamihi min ad-dunya la ilaha illallah dakhala al-jannah.
Sino man ang, sabi niya, alayhi salatu wasalam, sino man ang kahuli-hulihan, salita na binanggit niya dito sa lupa, bago siya malagutan ng hininga o bago siya mamatay, ay sinabi niya, la ilaha illallah, sapat na po yun. Sabi niya, dakhal al-jannah. Illallah, dakhal al-jannah. La ilaha illallah, dakhal al-jannah. So kapag ang huling binanggit niya, ayun lang, kahit wala yung syahadu na Muhammad Rasulullah, papasok na siya sa paraiso according dun sa hadith na binanggit natin. Okay, inshallah malinaw po yun. Mamaya kung meron pa tayong gustong linawin o talakayin, inshallah susubukan natin na ipaliwanag ko. Yan yung huling bahagi, yung karugtong nun, tulad na binanggit natin, wa anna Muhammad Rasulullah, na ikaw ay sasaksi sa pamamagitan ng iyong bibig at ng iyong puso na si Muhammad ay sugo ni Allah. So yung word na sugo o rasul, katulad ng binanggit natin, huwa man awhallahu ilayhi bi syar'in wa amara bi tablighihi. Ang kaibahan ng salita na sugo at ng salita na propeta, sabi ng ilan sa paliwanag ng ating mga ulama, kapag sinabing sugo, sila yung mga tao na kung saan ay pinahayagan sila ni Allah, nagpahayag sa kanila, nag-reveal, okay? Ng syara, ng pamantayan ng buhay o ng pagbabatas, mga alituntunin, okay? At inutusan siya na ito ay iparating sa iba. Inutusan siya na iparating sa iba. Kaiba sa mga tinatawag na nabi o kaya ay propeta lang, like si Prophet Adam alayhi salatu wasalam, si Adam, ang unang tao, ang ating ama. Siya ay kinukonsider ng mga ulama na propeta lang, hindi siya sugo. Okay, may mga tao kasi na nilikha si Allah subhanahu wa ta'ala, propeta lang, hindi sila sugo. Pero yung sugo, kapag sugo, at the same time, propeta automatic yan. Sino mang tinawag o tinuring ng mga tao na pinili ni Allah subhanahu wa ta'ala, na tinawag niya, na sugo niya, automatic, propeta po yan. Okay? Hindi lahat ng hindi lahat ng propeta ay sugo, pero lahat ng sugo ay propeta. Isa rin sa mga binabanggit nila ng mga pagkakaiba. Para mas maintindihan natin, si Adam alayhi salatu wassalam, wala siyang nasyon o kaya ay na grupo ng mga tao na kung saan isinugo siya para imbitahan sila sa tawhid. Wala naman, di po ba? Kasi that time, yung kanyang asawa, yung kanilang mga anak, iisa lang yung kanilang reliyon o pananampalataya. At yun ay ang Islam. Mula kay Adan hanggang kay Propeta Noah, ang mga tao noon ay isa lang ang pananampalataya. Walang Kristyanismo, walang Hinduismo, walang Budismo, o anumang ismo-ismo na reliyon na meron ngayon. Kaya, subhanallah, natutuwa nga tayo at nagagalak na ang unang tao na nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala, Muslim. Kasi wala pang Kristyanismo noon, walang Budismo, walang Hinduismo, walang anumang reliyon. So yung reliyon na kinabibilangan mo ngayon, dapat mo ikagalak kapagkat yan ang kauna-unahang reliyon na ibinigay ng Diyos sa sangkatauhan. So walang pagsusuguan pa noon kay Propeta Adam sapagkat wala pa namang mga tao na humaling noon sa shirk o pagsamba sa mga nilikhang bagay. Nagsimula na magsugo si Allah subhanahu wa ta'ala sa sangkatauhan nung kapanahunan ni Propeta Noah alayhi salatu wasalam, ni Propeta Nuh alayhi salatu wasalam. Kaya pinaniniwalaan natin sa Islam, akida natin sa Islam, na ang kauna-unahang sugo na ipinadala ni Allah subhanahu wa ta'ala sa sangkatauhan para sila ay imbitahan ulit sa tauhid ay si Propeta Nuh o si Propeta Noah alayhi salatu wasalam. Nangyari yun nang ang mga tao ay dumami na. So nagkaiba-iba na sila ng paniniwala, ng opinyon, ng mga gawain. So kailangan na magsugo si Allah subhanahu wa ta'ala ng sugo para muli silang imbitahan sa tuwid na daan ng Islam, sa tauhid at sa tamang pagsamba lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. So ang akida natin, ulitin natin, ang kauna-unahang sugo ay si Propeta Nuh alayhi salatu wasalam. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Baqarah 213,
Noon ang mga tao ay iisang umma lang, iisang nasyon lang. Hanggang ipinadala ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga propeta, nagbibigay ng babala, nagbibigay ng magandang balita, ipinababa sa kanila ang mga libro na dala-dala ang katotohanan upang magbigay ng batas, pantay na pagbabatas sa pagitan ng mga tao sa mga bagay na kanilang kumbaga nagkaiba-iba sila ng paniniwala, ng opinyon, ng mga bagay-bagay na may kinalaman sa kanilang pamumuhay. So, ang tinutukoy natin na ang mga tao ay magkahiwa-hiwalay, yung tinatawag na ikhtilaf, nagtalo-talo sila. So, nagpadala si Allah subhanahu wa ta'ala ng sugo para muli silang hikayatin sa tama, sa iisang salita, sa iisang pagsamba, sa iisang Diyos na si Allah subhanahu wa ta'ala, at yun ay sa katauhan ni Propeta Nuh alayhi salatu wasalam. At ang pinakahuli sa kanila, ang pinaka-the best sa kanila, ang pinakatampok sa kanila, ay ang ating mahal na propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pinaka-the best sa lahat ng mga propeta. Ang umma niya ang pinaka-the best na umma. Kayo yun. Kayo po yun, o tayo yun. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Subhanallah. Isang napakalaking pagpaparangal mula sa umma ni Propeta Muhammad o para sa umma ni Propeta Muhammad na kinabibilangan natin po na tayo daw ang pinakamabuting umma na tumapak dito sa ibabaw ng lupa. Pinakamabubuting tao na nagsagawa ng sala, pinakamabubuting tao na nagsagawa ng pag-aayuno, hajj, o anumang mga bagay na meron sa reliyong ito. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Okay? Ano yung katangian nyo? Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Sapagkat ang umma ni Propeta Muhammad, kayong mga Muslim, lagi kayong nag-uutos ng kabutihan, lagi kayong nagbabawal ng kasamaan. At ang pinaka-importante doon na kayo ay sumasampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala ng walang pag-aalinlangan at walang pagdududa. So kailangan natin paniwalaan na si Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam ang pinaka-huli sa lahat ng mga tugo ni Allah subhanahu wa ta'ala. At merong hadith na nagpapatunay na si Propeta Nuh alayhi salatu wasalam ang kauna-unahang sugo. Kasi merong ibang mga mababasa kayo na mga book ng mga tinatawag natin na mga mananalaysay na nagkukwento ng mga pangyayari noong unang panahon na meron daw iba pang mga propeta na o sugo na isinugo si Allah subhanahu wa ta'ala bago si Propeta Noah. So, tulad ng binanggit natin, ang akida natin, walang ibang sugo na nauna bago pa kay Propeta Noah. Merong hadith na sinabi ni Propeta Muhammad sa tinatawag na hadith syafa'ah o yung hadith na kung saan ay sa araw ng paghuhukom, lahat ng mga propeta ay bibigyan ng pagkakataon na sila ay mamagitan sa kanilang mga nasyon o sa mga tao na kung saan sila isinugo. Okay? Merong yung pangkalahatang tinatawag natin na pangkalahatang pamamagitan ng lahat ng mga propeta kung saan lahat ng mga tao lalapit kay Propeta Nuh alayhi salatu wasalam sa araw na yon kung saan tayo titipunin para dun sa tinatawag na pagtutuos o paghuhukom, sasabihin ng mga tao kay Propeta Nuh alayhi salatu wasalam, anta awwalu rasulin arsalahu Allahu ila ahli al-ard. So anong sasabihin natin o ng mga tao? Kay Propeta Noah, ikaw ang kauna-unahang sugo. Tingnan niyo yung word, ikaw ang kauna-unahang sugo na isinugo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kalupaan. So yun ang akida natin. Na si Propeta Nuh alayhi salatu wasalam ang kauna-unahang sugo at ang ating propeta na si Muhammad alayhi salatu wasalam ang kahuli-hulihan sa kanila. Okay? So, tuloy lang natin po. May kinalaman dun sa ikalawang bahagi ng tinatawag natin na syahada. So, yung pagsaksi natin na si Muhammad ay sugo ni Allah, ito ay naglalaman ng maraming bagay. Iisa-isahin natin po para mas makilala natin, maibigay natin yung karapatan ni Propeta Muhammad at ano talaga ang pinakakahulugan ng tinatawag natin na wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah na dapat laging isinasaalang-alang, naunawaan at isinasabuhay ng mga Muslim. Kapag sinabi natin na wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ito ay naglalaman una, kailangan paniwalaan natin ang lahat ng kanyang sinabi. Ano mang ibabalita, ano mang sinabi ni Propeta Muhammad mula sa kanyang mga hadith, sa kanyang mga turo na nakarating sa atin, kailangan nating paniwalaan. Kailangan natin na paniwalaan. At hindi dapat nagkakaroon sa isipan o
o sa puso ng isang Muslim na mananampalataya ng anumang pagdududa sa anumang binabanggit, itinuturo at sinasabi sa atin ng ating propeta na si Muhammad alayhi salatu wasalam. So kailangan kapag nakarinig tayo ng hadith mula kay Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam, kailangan nating paniwalaan kahit hindi arok ng ating isipan yung nilalaman ng hadith, yan man ay may kinalaman sa mga katangian ni Allah, sa mga pangalan niya, may kinalaman sa paraiso, sa impyerno, sa mga kaparusahan, sa libingan o mga bagay na katulad nito, may kinalaman sa mga anghel, sa mga jinn, yung mga ghaib na tinatawag o yung mga unseen na mapapatunayang hadith na nagmula o sinabi ni Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam, kailangan lang nating pakinggan. Kung nabasa natin ay kailangan nating unawain at kailangan nating paniwalaan. Hindi natin kailangang magduda o magkaroon ng pag-aalinlangan sa anumang mga sinasabi o ibinabalita sa atin ng ating mahal na propeta na si Muhammad alayhi salatu wasalam. Yun yung una po. Yun yung una. Pangalawa, pagsunod sa anumang ipinag-uutos niya sallallahu alaihi wasallam. Pagsunod sa anumang ipinag-uutos niya sallallahu alaihi wasallam, ulitin ko ng walang pagdududa at pag-aalinlangan. Kapag tayo ay nakarinig ng utos mula kay Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam, hindi dapat magkakaroon ng anumang pag-aalinlangan o pagdududa sa ating mga puso at isipan. Kailangan nating sumunod. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Ahzab, yung aya ay 36, hindi nararapat sa isang mananampalatayang lalaki at isang mananampalatayang babae na kapag nagtakda si Allah at ang sugo niya sallallahu alaihi wasallam ng anumang bagay ay meron pa silang pagpipilian. Wala na tayong pagpipilian. Hindi tayo po pwedeng humanap ng ibang kumbaga bagay, solusyon o kaya ay pupuntahan kapag tayo ay nakarinig ng anumang utos mula kay Allah subhanahu wa ta'ala at sa kanyang sugo na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. I-correct niyo po ako hindi ko na kasi masyadong matandaan parang isa sa mga sabab o mga kadahilanan ng pagbababa ng aya na to. Yung mga masyaikh natin, yung mga sheikh at mga ustad natin na nandito, magbabanggit ako ng kwento, but i-correct niyo po ako kung mali. Okay? Yung aya na to, sabi niya subhanahu wa ta'ala, hindi nararapat sa isang mananampalatayang babae o isang mananampalatayang lalaki na Muslim na kapag si Allah subhanahu wa ta'ala ay nagtakda ng isang bagay, okay? Na meron pa silang pagpipilian. Kailangan lang nilang sumunod. Kung di ako nagkakamali po, yung kwento na to ay yung sabab o isa sa mga kadahilanan bakit ipinababa yung aya na to na merong isang sahaba, si Julaybib, hindi ko sure po, hindi ko na masyado matandaan yung pangalan. Narinig nyo na po ito, nabasa nyo na yung kwento na to. Isang araw, yung sahaba na to ay nagtungo kay Propeta Muhammad, lalaki sahaba, nagtungo kay Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam, sabi niya, Ya Rasulullah, gusto ko na pong mag-asawa. At ang mga sahaba noon, kahit sa pag-asawa na may topic, interesado na naman itong mga tao na ito kapag ang topic, pag-aasawa sabi ni Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam, meron ka na bang napupusuan na babae o parang gano'n? Meron ka nang nagugustuhan, may napili ka na, meron ka nang nakita. Sabi niya, wala pa po. O sige, sabi niya, kumbaga ako ang magpo-propose para sa'yo. Hanap tayo ng babae, magpo-propose ako para sa'yo. Okay? Yung sahaba na to po, yung sahaba na tinutukoy natin, kung di ako nagkakamali, meron siyang physical na itsura na pangit. Parang ganun yung kwento Hindi siya ganun, hindi siya gwapo. Wallahu alam kung ano yung eksakto na itsura niya, but hindi siya nagugustuhan. Kumbaga kung magpo-propose sa babae, pag physical na itsura titingnan, hindi talaga tatanggapin. Okay? Yung mga ganun po bang kalagayan. Ang hirap pagpangit long stand. Anyway, ang ginawa ni Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam, nag-send siya ng isang tao sa isang pamilya na kung saan ay mayroon silang dalagang anak. Parang ang utos niya na sabihin niya nagpo-propose si Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam para doon sa kanilang anak. I-correct niyo po ako kasi hindi ko na masyado tandaan yung kwenta
Ang nangyari, nagpunta yung tao na inutusan ni Propeta Muhammad doon sa pamilya, kinausap yung tatay, yung nanay, at sinasabi na ang Rasul alayhi salatu wasalam ay pinadala po ako para mag-propose ng kasal sa inyong anak. So natural, subhanallah, tuwang-tuwa yung mga magulang, yung mag-asawa, dahil yung proposal na narinig nila ay kay Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam. Yung bata, yung dalaga, nandun sa kanyang silid, nakikinig, naririnig niya yung usapan. Sabi ng tao na inutusan ni Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam, actually hindi po kay Propeta Muhammad yung proposal. Inutusan lang niya ako na mag-propose ng kasal para doon sa inyong anak, para kay Fulan. Binanggit yung pangalan nung lalaki, yung sahaba, kung di ako nakakang si Julaybib niya yun, radiyallahu anhu. Nagulat, parang nabigla yung mag-asawa. Si Julaybib, Julaybib niya, radiyallahu anhu. Jazakallahu khairan bro, Saud. Parang ngayon sabi, si Julaybib yung parang malabong mangyari, hindi mangyayari yan, never. Parang gano'n yung gusto nilang, hindi mangyayari, hindi namin papayagan o ibibigay yung aming anak ng babae para mapakasal doon sa tao na yun. Subhanallah. Subhanallah. Yung bata, yung dalaga, nandun sa kanyang kwarto, nakikinig lang. Matindi yung pagtanggi ng kanyang mga magulang, yung wali niya, ayaw niya. Kung kay Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam, taas kamay, taas no kami. Pero kay Julaybib, no way. So ngayon may lumabas yung bata. Sabi niya, ama, ina, sabi niya, tinatanggap ko po yung proposal. Hindi po ba kayo, sabi niya, natatakot na baka sa atin ipababa yung aya, magalit si Allah subhanahu wa ta'ala. Isumpa niya tayo. Kasi merong aya na sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Sabi, hindi po ba kayo natatakot na baka magpababa si Allah ng aya laban sa ating pamilya? Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, hindi marapat sa isang mananampalatayang lalaki at isang mananampalatayang babae na kapag nagtakda si Allah at ang sugo niya. Kasi yun ang gusto mangyari ni Propeta Muhammad. Proposal niya na kumbaga siya yung namamagitan na gusto niyang alukin ng kasal yung anak ninyong babae para dito sa sahaba niya na si Julaybib. Okay? Sabi niya, wala na tayong pagpipilian kapag nagtakda si Allah at ang sugo niya. To make the story short, yung bata, hindi siya tumanggi. Wala siyang pakialam anong itsura ng lalaki na yan. Wala siyang pakialam, mayaman yan, mahirap, pangit yan, o whatever. Ang importante, inuutos ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nagpo-propose ng kasal para sa anak ninyo. Ako yun. So, ako po ay buong puso na tumatanggap. Kung ako lang masusunod at papayag kayo bilang mga magulang ko na tanggapin yung nasabing proposal. I mean, to make the story short, yun yung tinutukoy natin po. At to make the story short, naikasal sila. Tinanggap ng bata at yung mga magulang ay ganun din yung proposal na sila ay ipakasal dun sa tao na doon. Kaya yun, kung di ako nagkakamali, that time, nung unang gabi nila, nung unang pagsasama nilang mag-asawa, siyempre, yun yung pinakamahalagang mga araw at gabi sa mag-asawa, yun lalo yung unang-unang gabi ko. So what happened, bago pa sila magsiping, tumawag ng jihad. Merong jihad na magaganap, merong pagpakikibaka. So sa halip na i-spend ni Julaybib yung kanyang mga oras sa unang gabi nila ng kanyang asawa, subhanallah, kinuha yung armas, nagbihis ng damit pandigma at pumunta sa digmaan. Naganap yung labanan, napas lang si Julaybib dun, subhanallah. Ni hindi man lang niya natabihan o nasipingan yung kanyang asawa. Then after ng labanan, may hinahanap si Propeta Muhammad mula doon sa kanyang mga kasamaan na napas lang. Parang si Julaybib walang parang hindi siya pinapahalagahan ng mga tao eh. Sabi pa ng ibang mga tao, wala na po, ya Rasulullah, kompleto na. Lahat ay kumbaga na-save na namin. Yung mga namatay, nakuha na namin yung bangkay. Hindi, meron nawawala. Hinahanap niya si Julaybib, subhanallah. Nung makita niya yung bangkay, alayhi salatu wasalam, sa mga narration po ito, nilapitan niya, parang niyakap niya at binuhat niya yung katawan ng sahaba. And then napangiti si Propeta Muhammad, nagtaka yung mga tao. Kumbaga namatayan na siya ng kasamahan pero nakangiti siya.
parang according to sa mga nabasa o narinig ko po, sabi niya, subhanallah, pinag-aagawan si Julaybib, sabi niya, ng mga babae sa paraiso. La ilaha illallah. La ilaha illallah. So, anyway, yun yung tinutukoy po natin, na kapag si Allah mga bagay na may kinalaman, dapat isaalang-alang sa pagsaksi na si Muhammad ay lingkod at subo ni Allah, na kailangan nating sundin yung kanyang mga ipinag-uutos. And then, hindi natin kailangan magtanong na nakarinig tayo ng hadith. Ano ba yan? Wajib ba yan? Yung pagsunod sa hadith na yan? O sunnah? Allahumma musta'an. Ang mga sahaba nun, kapag nakarinig sila ng anumang utos mula kay Propeta Muhammad, hindi sila nagtatanong, Ya Rasulullah, obligatory po ba yan? O kaaya-aya lang? O kaibig-ibig lang? Sumusunod sila ng walang anumang pagsalungat o walang anumang pagdududa o anumang pagtatanong. Ikatlo po, nararapat sa pagsaksi natin na si Muhammad ay sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala na layuan natin lahat ng kanyang mga ipinagbabawal sallallahu alaihi wasallam ng walang anumang pag-aalinlangan, At huwag natin sasabihin na, teka muna, yung binabawal nyo, yung sinasabi nyo na haram, nasa Quran ba yan? May mga tao na ganun eh. Lahat na lang nang sasabihin mo, nasa Quran ba yan? Allahumma musta'an. Tunay na anumang bagay na ipinag-utos o ipinagbawal ni Propeta Muhammad SAW sa Sunnah ay tunay na ito ay itinuro at ipinag-utos din sa Quran. Kaya hindi natin po pwedeng tanungin o sabihin yung mga bagay-bagay na yun. Merong hadith na sinabi ni Propeta Muhammad, ito babalangan niya, ito sa may mga tao daw na lalabas na ganito yung kanilang magiging katayuan. Sabi niya, alayhi salatu wasalam, la alfayanna ahadukum ala arikati. Nakaupo. Ayoko, sabi niya, matatagpuan ang sino man sa inyo na nakaupo, nakasandal dun sa kanyang inuupuan na komportable at painom-inom pa ng siyay. Okay? Parang nagmamalaki, nagmamayabang at sasabihin na darating sa kanya, ya'tihil amru min indi fayaqulu ma adri. Merong babanggitin sa kanya na hadith o kaya ay babasahin sa kanya na hadith, sasabihin niya, hindi ko yan alam. Maka na fil Quran o fi kitabillahi taba'nahu. Hindi ko alam yan, bro. Wala yan sa Quran, hindi ko yan narinig, hindi ko yan nabasa. May mga tao na ang binuo yung grupo nila, ang tawag sa kanila, Al-Quraniyun. Mga tao na walang ibang sinusunod o walang ibang pinagkukuhanan ng aral nila, kundi ang Quran lang daw. Pag wala sa Quran, hindi daw nila susundin o hindi nila tatangkilikin. Allahumma musta'an. Magkakaroon sila ng maraming problema kapag ganun ang kanilang pananaw. Meron tayong 5 obligatory na sala, di ba? 5 obligatory na sala. Yung Fajr, yung Duhur, yung Asr, yung Maghrib, yung Isya. Okay? Kahit yung mga tao na to, nagsasala sila ng ganyan. Pero pag tinanong mo, okay, saan makikita sa Quran na ang Fajr ay 2 rak'ah? Na yung Duhur, yung Asr at Isya ay 4 na rak'ah. At yung Maghrib ay 3 rak'ah. Saang aya sa Quran o saang surah matatagpuan yan? Pero makita mo, ganun sila magsala. Mga tao na Allahumma musta'an. Anyway, pangapat, hindi po pwedeng unahin ang salita ng sino mang tao sa anumang pahayag o salita o katuruan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kahit sinong scholar pa yan, kahit sinong sheikh pa yan, pinuno pa yan, ustad pa yan, hindi pwedeng unahin yung salita nila. Yung pananaw nila at sinabi nila sa anumang sinabi at itinuro ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa halip, maituturin niya na isa sa mga major sin sa Islam. Magtuturo ka, no? Magbabanggit ka, magbibigay ka ng payo, magpapaalala ka, magbibigay ka ng Islamic rule, at ang binanggit mo, either na aya sa Quran o hadith, sasalungatin ka, bro. Iba ang sinabi ni Sheikh Fulan. Hindi yan ang katuruan ni Sheikh Fulan. Mali ang sinasabi mo, bro. Ang tama ito, ayon kay Sheikh Fulan. Ano, ustad? Sino yung Sheikh Fulan mo? Sino yung ustad mo at sino yung tao na binabanggit mo? Kumpara kay Propeta Muhammad alayhi salatu wassalam. May mga tao masyadong ganun po masyadong exaggerated, fanatic dun sa kanilang mga sheikh, mga pinuno. Merong mga issue na lalabas, lalo na sa kapanahon na natin ngayon, maraming mga bagong issue Merong pananaw yung sheikh nila dun, yung ustad nila. Ganito yan, haram yan, ito halal. And then bibigyan mo ng aya sa Quran o hadith mo na kay Propeta Muhammad alayhi salatu wassalam na naglilinaw na yung bagay na to ay ganito at ganyan. Bro, mali yan. Kasi sabi ni Sheikh Fulan, ganito
La ilaha illallah. Hindi yung po pwede po. Nung tanong mga sahaba, si Ibnu Abbas radiyallahu anhuma, si Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, sabi niya, yushiku an tanzila alaykum hijaratan minas sama. Aqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taquluna qala Abu Bakar wa Umar. Sabi ni Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, malapit kayong paulanan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng apoy mula o ng mga bato mula sa kalangitan bilang parusa sa inyo. Sinasabi ko na sinabi ni Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam, and then sasalubungin niyo ako na sinasabi ni Abu Bakar, sinabi ni Umar. Ito yung mga sahaba to, mga great sahaba. Si Umar, si Abu Bakar at si Umar. How much anong katayuan ng mga imam, ng mga sheikh, ng mga ustad natin sa mga sahaba na to? But still, hindi po pwedeng gamitin kahit salita ni Abu Bakar o ni Umar na itatapat natin sa salita ni Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam. Okay, ikalima po, ito mga importanteng bagay bago tayo magtapos. Meron pa tayong nalalabing na ilang minuto. Okay, hindi tayo po pwedeng magsagawa ng tinatawag natin na bid'ah o mga innovation, mga bago sa relihiyon na dala ni Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam. Ulitin ko, ipinagbabawal, haram, hindi ipinahihintulot na magdadala tayo sa relihiyon na dala ni Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam ng mga bagay na wala naman dito. Tinatawag yung sa Arabic na bid'ah, innovation o pagdadala ng bago sa Islam na wala naman dito. Yan man ay may kinalaman sa akida o paniniwala, pananampalataya, o anumang salita, o anumang gawa. Okay? So lahat ng taong nagsasagawa ng bid'ah, hindi nila pinapatotohanan ang pagsaksi nila na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sugo ni Allah. Okay? Sapagkat dinadagdagan nila ang relihiyon niya o yung dala niyang relihiyon na wala naman dito. Hindi sila nagpapakita ng magandang asal at magandang pag-uugali tungo kay Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam. Okay, yun ay may kinalaman sa relihiyon na dala niya alayhi salatu wasalam. Okay, pang-anim, hindi tayo po pwedeng magsagawa ng bid'ah, innovation o pagbabago o pagdadala sa katauhan niya or dun sa tinatawag natin na karapatan niya alayhi salatu wasalam na hindi naman niya tinuro o hindi niya dinala. What I mean, karapatan niya, like for example, may mga taong nagsiselebrate ng tinatawag natin al-ihtifal bi maulud an-nabi o yung pag-celebrate ng kaarawan ni Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam. Yun ay sa katauhan naman niya. Kanina yung binabanggit natin sa reliyong Islam na magdadala ng mga tinatawag natin na bid'ah. Ngayon naman sa katauhan niya. So hindi natin po pwedeng idagdag sa katauhan niya o sa karapatan niya yung tinatawag natin na pag-celebrate ng kanyang kaarawan. Hindi niya pa ginawa. 63 years siyang nabuhay. Minsan hindi niya isinelebrate to sa buong buhay niya. Hindi isinelebrate ng kanyang mga asawa, kanyang mga anak. Hindi sinelebrate ng kanyang mga sahaba na umabot ng humigit kumulang 120,000 yung mga sahaba. Walang bumati sa kanya ng happy birthday ya Rasulullah kahit isa sa mga asawa niya o kaya ay kanyang mga sahaba. So yun ay matatawag natin na bid'ah. Na kung saan marami sa mga Muslim parang naging normal na to sa kanila. Ginawa nila na ipinasok nila sa relihiyong Islam na wala naman dito. Ang daming mga tao na kapag dumarating yung buwan ng kapanganakan niya daw, kasi hindi naman yun sure, nagsiselebrate sila, naghahanda, nagtitipon-tipon, gumagastos, nagiinuman, nakakain na, nagsasaya. Hindi naman niya yung ginawa. So yun po ay bagay na mga bagay dapat nating iwasan para maging makatotohanan yung pagsaksi natin na siya ay sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Kasi siya yung ating magiging huwaran, siya yung ating modelo. Hindi tayo pwede magdala ng bago sa relihiyon, maging sa katauhan niya alayhi salatu wasalam ng mga bagay na wala naman dito po. Ikapito po, hindi rin tayo po pwedeng magkaroon ng akida o paniniwala na si Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam ay may kabahagi ng pagka-Diyos ni Allah o na meron siyang karapatan o kakayanan sa mga bagay na may kinalaman sa karapatan lang ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi tayo po pwedeng humingi ng tulong, magdasal, manalangin kay Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam. Siguro nung nabubuhay siya, pwede. Ya Rasulullah, baka po pwede nyo kaming tulungan sa ganitong bagay.
o ganoong bagay na may kakayanan siya na tumulong po pwede. Pero ngayon na siya ay patay na, nakalibing na, nasa ilalim na siya ng hukay o ng lupa, hindi po pwedeng bibisita tayo sa Masjid Nabawi o doon sa Prophet Mosque na nasa Madina at dadalaw tayo doon sa libingan niya. At haharap tayo doon, mananalangin tayo, Ya Rasulullah, pagalingin niyo po yung asawa ko. Ya Rasulullah, sana po makapasa yung anak ko sa kanyang examination. Ya Rasulullah, tulungan niyo po ako, baon po ako sa utang. Ang daming ganun, maniwala kayo po. Mga Muslim, ipinanganak sa Islam, mga Arabo, 6 years ka akong nanirahan sa Madina. Araw-araw nandun kami sa paligid ng libingan niya, sa bandang unahan. Okay? Makikita mo, subhanallah, kung gaano kaligaw yung mga tao. Nandoon pa mismo sa loob ng masjid. Iba-ibang lahi, iba-ibang kulay, iba-ibang wika. Mga Arabo, kaya makita nyo, dami nakapaligid ng mga pulis doon, di ba? Sa libingan niya, yung mga nakapasyal na purod. Binabawal nila, sinasaway nila yung mga tao na gumagawa ng kung anong uri ng bid'a doon. Makita kayo, may mga tao doon, galing ng Pakistan, galing ng India, galing ng Egypt, galing ng napakalayong bansa, Indonesia, ng Europe, ng China, may daladalang sulat, nakasulat doon sa papel. Lalapit doon sa libingan ni Propeta Muhammad. And then ihahagis doon sa loob. Nakasulat doon yung kanilang mga kahilingan. Humingi sila ng tulong, nananalangin, nagdadasal. Kay Propeta Muhammad alayhi salatu wassalam. Allahumma musta'an. Mga tao na dumating doon sa ganitong stage na inilagay nila kahit si Propeta Muhammad alayhi salatu wassalam na kabahagi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa rububiyya o mga bagay na walang pwedeng makagawa o makatulong maliban lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Haram po yun, bawal yun. Hindi natin pwedeng ilagay kahit si Propeta Muhammad alayhi salatu wassalam sa mga ganitong uri ng kalagayan. Sapagkat yun ay matatawag na shirk. Hindi lang basta shirk, shirkul akbar. Magdadasal ka, mananalangin ka, hingi ka ng tulong, magsusungamo ka, hingi ka ng tagapamagitan sa iba pa bukod kay Allah, kahit si Propeta Muhammad pa yan, alayhi salatu wasalam. Kaya nga maigting natin na binabanggit, itinuturo na mali yung paniniwala at akida o katuruan ng Kristyanismo na pananalangin nila, pagdarasal nila, paniniwala nila kay Jesus bilang Diyos o anak ng Diyos o kabahagi ng Diyos. The same yun kapag ginawa ng mga Muslim kay Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam, walang pinagkaiba po yan. And then paghuli po, bago tayo magtapos, ikawalo, kailangan nating igalang, irespeto ang anumang salita ni Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam. Especially, yung mga hadith na binanggit niya sa mga libro, sa mga papel na nakasulat doon yung kanyang mga katuroan, hindi natin to pwedeng pabayaan na nagkalat lang, na nalalaglag sa lupa, maybe natatapakan, maybe na babastos. Bawal po yun. Kailangan nating ingatan yung mga bagay-bagay na yun, alang-alang sa kapakanan at karapatan ng ating mahal na Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam muna sa atin. So siguro po hanggang dito na lang muna kasi almost 10 o'clock na, okay? Yung ibang mga haligi ng Islam, like yung salah, yung zakah, yung pag-ayuno during the month of Ramadan, okay? Then yung Hajj, yung iba pang mga haligi, siguro yung kasi nandun tayo sa pagpapaliwanag po ng 5 haligi ng Islam according to sa unang bahagi ng hadith ni Jibril. Yung ibang mga haligi ng Islam, inshallah tatalakay natin dun sa iba pang mga hadith kasi merong isang complete na hadith na tinutukoy lang po ay yung 5 haligi ng Islam. So yung mga detalye nun at iba pang mga importanteng bagay na dapat natin pag-usapan, doon natin tatalakayin. So next week po, inshallah ay dun sa ikalawang bahagi ng hadith, yun yung ating magiging tampok ng ating usapan, may kinalaman sa iman. Ito mas malawak na usapin, mas malawak na pagpapaliwanag at malawak na pag-aaral yung ating gagawin. Idalangin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na nawa ay pagpalain tayo sa ating mga mabibiyayang panahon na ito nagkakaroon niya sa atin, na tayo nagkakasama-sama katulad nito para tayo ay mag-aral. Dalangin ko kay Allah subhanahu wa ta'ala na nawa ay lagi tayo sumasamayan sa kabutihan, hindi lang dito sa mundong ito, maging sa kabilang buhay kasama ng ating mga magulang, mga asawa at mga anak, at lahat ng mga mahal nating kapatid sa pananampalataya doon sa Jannah, kasama ng ating mahal na propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sheikh, jazakallahu khairan. Mashallah. Alhamdulillah. Barakallah. Alhamdulillah. Napaka-detalyadong, mashallah, mashallah. Tulad ng sinabi ni Ustadz kanina, napaka-detalyadong lecture po ang ating natunghayang ngayong gabi. Subhanallah. At Barakallahu August fikum, mashallah. 17 ngayon,
2020, Apo. August 17, 2020, Yawmul Ithnain, Monday. Umabot po tayo, Ustad, nag-average tayo ng 61 to 63 na mga, Allah, mashallah, na mga pagpalain nakinig nawa po kayong sa atin. lahat. Kumbaga kung sa, subhanallah. Kumbaga sa isang classroom ito ay punong-puno ito. Punong-puno tayo sa loob ng classroom. Subhanallah. So ito po, may mga katanungan siguro dito sa mga chat natin. Babasahin ko lang. Mashallah, dito Galing pala po si ito Sheikh kay, Amrullah. Sheikh Amrullah. Batiin ko lang yung Sheikh aking Amrullah, mahal na mashallah. nandito pala kayo. Oo, Mashallah. mashallah. Siya kasi Sheikh At saka- Muhammad Hussein Abiro nandito din. Mashallah, Binabati Sheikh natin si Sheikh Muhammad. Barakallahu fikum po. Barakallahu Hindi fiik. natin yung mga kapatid at mga sheikh natin na kasama natin sa mga ganitong pagtitipon po. Mashallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. At mabiyayang gabi po ito. At hindi na tayo sasayang ang oras at magtutusid na ako dito, Ustad, sa mga katanungan nila. Ano? Ang sabi dito, Assalamualaikum, Sheikh. Ano po ang pananaw nyo sa sinasabi nilang weak hadith? Subalit ito ay mabuting gawa o ibada, pwede po bang tanggapin o sundin ito o i-reject? Yan ay galing kay Brother Saud, Dangondol. Opo. Anyway, regarding po sa mga weak o mga mahihina, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Regarding po sa mga sinasabi natin na da'if na hadith o mga mahihina, weak na hadith, kung ito po ay gagamitin bilang dalil na siya lang mag-isa o yung hadith lang na yun, mas maganda po na iwasan o hindi natin gamitin na siya lang mag-isa. But minsan kasi po, gumagamit tayo, halimbawa may mga issue, may mga paksa na gusto nating talakayin. And then, mostly, kahit yung mga kibarol ulama o yung mga unang mga great scholars natin sa Islam, ginagamit yung mga hadith na yun kahit weak, lalo na kung ito po ay may kinalaman sa targhib wa tarhib. Pag sinabing targhib, yung paghihikayat ba, lalo sa mga paggawa ng mga mabubuting gawa, targhib yung pagbibigay ng parang gusto nating magbigay ng para matakot yung mga Muslim sa mga gawain, lalo na kung mga haram. Patuloy tingnan po, ang point natin, kapag merong weak na hadith at yun lang yung gagamitin natin na dalil sa isang issue, mas maganda na iwasan po. Pero kung halimbawa, weak na hadith yun, pero may kasama na kasing kahulugan, halimbawa, mga aya sa Quran. Okay? What I mean na kasing kahulugan, merong aya sa Quran, ang kahulugan niya kapag binasa at inunawa mo ay kasing kahulugan din ng nilalaman ng hadith na mahina. And then merong mga hadith na malalakas, halimbawa, na kasing kahulugan, although hindi pareho ng word na ginamit doon sa mga malalakas na hadith, kumbaga pinapalakas nila yung isa't isa po doon eh. Kumbaga pinapalakas nila doon yung isa't isa. So kung ito ay sasamahan ng mga aya sa Quran na kasing kahulugan din ng hadith kahit mahina o iba pang mga hadith na kasing kahulugan din although magkakaiba yung word na ginamit, I think wala namang kaso po. Ang tinutukoy ko na hindi ko iminumungkahin na gamitin kung sa isang paksa lang na merong gusto siyang talakayin o banggitin o i-post and then yun lang hadith na yun yung kanyang babanggitin, mahirapan siya magpaliwanag po at ipagtanggol lalo na kung may mga maalam na magbibigay ng kumbaga punah doon sa pagbabanggit o paggamit ng weak na hadith bilang dalil o bilang pagpapatibay sa isang issue o paksa o talakay na gusto niyang gamitin. Wallahu ta'ala a'lam. Mashallah. Salamat. Jazakallahu khair sa paliwanag, Ustad. Napakaganda. So kung weak hadith ay kukunin natin yung aral. Kumbaga yung turo na naaayon doon sa weak hadith na iyon. Pero hindi siya magiging parang main na dalil. Oo. At especially po ang mga weak na hadith hindi ginagamit sa pagbabatas. What I mean, halimbawa, gusto mo magbigay ng haram ba to o halal, hindi magandang gamitin yung weak na hadith na yun lang yung gagamitin. Pero katulad ng binanggit ko, halimbawa, nag-encourage ka na gumawa ng kabutihan, wala ka namang ibibigay na batas na ito ay halal, na ito yung dapat gawin, na ito yung haram, ito yung dapat layuan. I think wala namang kaso po. Kasi halimbawa,
may kinalaman sa Sharia, pagbabatas at gagamitin mo yung weak na hadith, baka magkaroon ng problem. Allah. Jazakallah khair. Pangalawang tanong, Ustad, sa Bismillahirrahmanirrahim. Ito po, tanong ko lang po, Ustad, sa unang paksa ng topic mo, about sa tumalikod sa Islam ay dapat papatayin. Tanong ko lang po, sa paanong paraan ng pagpatay? Dito po ba sa dunya? Syukran po sa kasagutan. So, parang nangangailangan ng paliwanag. Oo. Yes. Yung hadith po na tinalakay natin sa hatol sa tinatawag na murtad o pagtalikod sa Islam, merong isang complete na hadith na tatalakay natin doon, inshallah, dito din sa 40 hadith, at ibibigyan natin yung, inshallah, detalyadong paliwanag tungkol doon. Yung hadith, sabi niya, alayhi salatu wasalam, la yahillu damu mri'in muslim illa min ihda thalath. Sabi, hindi halal ang dugo o buhay ng isang Muslim maliban lang sa tatlong kalagayan o isa sa tatlo. As-sayyibu zani, an-nafsu bin-nafs, at-tariku lidinihi, al-mufariqu lil-jama'a. Yun yung hadith. Sabi niya, alayhi salatu wasalam, hindi halal ang buhay ng isang Muslim maliban lamang sa tatlong kalagayan. As-sayyib az-zani, pag sinabing as-sayyib az-zani, yung nakapag-asawa na o may asawa, o kaya ay dumaan sa legal na pag-aasawa o valid na kasal sa Islam, pagkatapos ay nag-commit ng adultery. Baka pag napatunayan ang isang taong may asawa o nakapag-asawa na ay nag-commit ng pangangalo niya, ang hatol doon ay stone to death, kamatayan. Pangalawa, an-nafsu bin-nafs, yung pumatay ng sinasadya. Pangatlo, ay yung tao na iniwanan niya ang Islam, nagmurtad, at iniwanan niya ang kanyang mga kapatid na Muslim. So ang hatol sa kanila po ay kamatayan. Okay, yung nag-commit ng zina after na makapag-asawa o may asawa, i-stone to death. Yung nakapatay ng sinasadya at napatunayan na sinadya ay pagpatay ay pinupugutan ng ulo. Hindi po ba? The same na hatol sa mga tao na tumalikod sa Islam. Dito yun sa lupa, hinahatulan sila ng kamatayan. At sa kabilang buhay ay mas matindi yung kanilang kakaharapin na pananagutan. Pwede rin patawarin sila ni Allah subhanahu wa ta'ala kasi kabilang lang yun sa mga kabair. Hindi naman maituturing na yung pagtalikod sa Islam ay kabit sa kabilang buhay, iba rin ang hatol sa kanila ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kung namatay sila sa kufur, ay hindi sila papatawarin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala po. Ba't kaya lang, kung ating titingnan, pakalagayan natin, wala namang napaparusahan dito sa lupa. Ang dami nang pumasok sa Islam, ang daming nag-Muslim, ang daming gumawa ng mga bagay na ikinalalabas nila sa Islam. Pero, minabalitaan ba kayo na pinugutan ng ulo dahil siya ay tumalikod sa Islam? Diyan man sa lugar o sa Middle East o sa ang lugar man, wala naman, di po ba? But hindi na nahulugan na nakaligtas na sila dito sa parusa sa lupa, sa kabilang buhay, yun ay kanilang haharapin, pananagutan at sila ay parurusahan. Kanina lang, for example, bigyan ko ng example. Bago tayo mag-start ng ating lesson, merong nag-send sa akin ng picture na isa sa mga kapatid. Nag-embrace ng Islam yun, yung brother na yun, yumakap sa Islam. Kumbaga maituturing natin na isang matuwid na Muslim kung yun lang ang titingnan natin kasi lagi namin kasama. Okay? Matagal na uma-attend, lagi yan, di yan uma-absent sa mga lecture. Nagulat yung kapatid, nag-send sa akin ng picture kasi nandun sa wall ng kanyang Facebook ay picture ni Mama Mary at may mga panalangin doon na, ano may mga panalangin ng mga kumpar. Nagulat yung brother, sabi niya siya, nakita niyo po ba to? Ano ba yan? Sabi ko, nag-send ng picture. And then nakalagay doon yung picture ni Birheng Maria, yung picture ng mga Kristiyano sa atin, and then may mga panalangin na nakalagay sa ibaba. Anong nangyari dito sa brother? Kasi kung siya yung nag-post noon, at kanya naman kasi yung kanya yung account ng Facebook. Nanganganib yung kanyang pananampalataya kapag
yun ay kanyang ginagawa. Hindi natin alam, bumalik ba sa pagiging Kristiyano o nanatili ba sa Islam. Hindi natin alam kung sino nag-post nun. Sabi ko, alamin niyo muna bro, kasi kilala niyo naman yung brother na yan. But kung yun ay galing sa kanya, at hindi natin alam anong nangyari, yun ay isang malaking kasalanan sa Islam. So, tulad na binanggit natin, kung yun ay mapapatunayan, ay siya ay tumalikod sa Islam, yun ang hinahatol po dito sa lupa. Regarding dun sa minahatulan ba o hindi, wallahu ta'ala alam. Kung di man nila yun na harap, na panagutan dito sa lupa dahil doon sa pagtalikod nila sa Islam, hindi na hulugan na hindi nila yun haharapin, pananagutan at pagbabayaran sa araw ng paghuhukom. Kaya nga meron tayong tinatawag na Yawmul Qiyamah, kasi yung mga bagay na hindi na pagbabayaran dito sa lupa na nagawang mali o kasalanan, hindi nila yun maliligtasan sa araw ng paghuhukom. Sa lupa, yun ang hatol. Allah Ta'ala. Mashallah. Jazakallah khairan, Ustaz. Sunod po na tanong natin, galing kay Brother Ustaz Musa Coronel, ano? Yes, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paano daw po yung nagsyahada na At nakapagsala na din, pero sa katagalan ay iniwan niya din ito. at tumagal ng panahon na hindi na rin siya nagsasala kahit maraming paalala na sa kanya? Matatawag na daw po ba itong murtad o tumalikod sa Islam kasi matagal ng panahon hindi siya nagsasala at hindi mo na rin makikitaan na gusto niya pa sa Islam? Anyway, may mga masyayikh tayo dito po, especially si Sheikh Amrullah at si Sheikh Muhammad Aberyun, kung nandiyan pa po at iba pang mga masyayikh. Kung meron po silang idadagdag doon sa mga tanong na itinatanong sa atin ng mga kapatid, kasi minsan di natin maalala lahat ng mga pwede natin banggitin na mga dalil o mga sagot na binigay ng ating mga ulama. So, hinihingi ko po yung kanilang tulong. Okay? Anyway, regarding doon sa tanong ko, yung bagay na may kinalaman sa pag-iwan ng sala ay isa sa napaka-mapanganib na bagay na magagawa ng isang Muslim. Kasi tulad ng binanggit natin kanina, yung hadith na sinabi ni Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam, al-ahdul ladhi baynana wa baynahum as-salah. Faman tarakaha faqad kafar. Ibang narration, bayna rajuli wa bayna al-kufri wa syirki tarkus salah. Faman tarakaha faqad kafar. Yung covenant, yung kasunduan sa pagitan natin at ng mga non-Muslim. And then, ang sabi doon sa isang hadith, ang pagitan ng isang Muslim at ng shirk at ng kufur, kumbaga yung bagay na humahadlang para hindi siya matawag na musyrik o kafir ay ang salah. Faman tarakaha faqad kafar. Sino man ang mag-iwan ng sala ay naging kafir na. Yung word na nag-iwan, paano bang iwan? Pinalimutan, nakatulugan, sinasadya, pinatamaran, iba-iba kasi yung mga pananaw ng ating mga ulama at depende dun sa pag-iwan niya sa sala. Kasi ang binanggit dun sa hadith, faman tarakaha faqad kafar. But karamihan po o pangkalahatan, pangkabuuan, sino mang Muslim na mag-iwan ng sala ay naging kafir na. Okay? So, according to sa hadith na yun, kapag ang tao ay naging kafir na nagmurtad na siya o tumalikod na siya sa Islam. Pero ulitin natin kasi sinasaalang-alang natin palagi yung kalagayan, lalo na kapag ito ay bagong Muslim. Anong dahilan? Ba't niya iniwanan? Kahit na mga matagal na ay pinanganak na sa Islam, katamaran ba yan o kaya ay dahil sa pagnanasa, iniwanan ba niya dahil ayaw na niya talaga yung sala, ayaw na niya sa Islam, sinasadya niya talaga. So maybe iba-iba yung rule na ibibigay natin doon. Kasi mahirap mag-judge po na ang tao ay lumabas na sa Islam, naging kafir na, murtad na, hatulan ng kamatayan dahil sa pag-iwan niya ng sala. Unless malinaw nating maririnig mula sa pahayag niya na ayoko na sa Islam, kaya iniwanan ko yung sala, ayoko na magsala, hindi naman yan obligatory sa akin, yung mga bagay na yun malinaw po. Pero yung may issue kasi sa mga bagay na kinatamaran lang o kaya ay nakalimutan o kaya ay napabayaan, so bawat isa bibigyan natin ng hatol according dun sa kanyang magiging katwiran. Kasi halimbawa,
kukuhanin o ihaharap natin sa hukuman ng Islam, yung tao na yun na nakikita natin na hindi siya nagsasala, Arabo man yan, balik Islam man yan, o sino mang Muslim, kapag yan ay ihaharap sa korte ng Islam para sabihin natin na igagawad sa kanya yung rule ng murtad at hahatulan siya ng kamatayan, kapag hinarap mo yan sa kaninong judge o kahit na kaninong hukuman at tatanungin siya, ikaw ba ay tumalikod na sa Islam? Iniiwanan mo yun sana, hindi mo ito ginagawa dahil nakikita mo na hindi ito obligatory sa'yo. Walang paano magsasabing opo. Itatanggi niya yun. Magdadahilan yun na nakalimutan ko lang po o tinatamad lang po ako o kaya hindi ko naman sinasadya. May problema po ako pero alam ko po na yun ay obligatory sa akin. Kapag yun ay sinabi sa harapan ng court, never yan nakatulan ng kamatayan. At lahat ng tao yun naman ang gagawin, itatanggi talaga yan. But anyway, ang nakakaalam ng kinalaan ng yung kumbaga yung kaloob-looban ng tao sa puso niya ay walang iba kundi si Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit itanggi niya yan, harapan ng tao, hindi siya mahatulan ng hatol ng kamatayan sa pagtalikod dyan ng Islam, mananatili siya na kafir sa paningin ni Allah. Kung hindi man siya mahatulan dito sa lupa, sa kabilang buhay, yun niya yung pananagutan. Wallahu ta'ala alam. Medyo mahirap magbigay ng mga rules sa mga ganitong bagay po kasi hindi natin tulad ng binanggit po, kahit sa ganitong bagay, hindi natin pwedeng paghimasukan yung puso ng tao. Hindi natin alam. Wallahu ta'ala. Kaprala, painom-inom ka na ng paki dyan. Bakit ka naman? So, Si Sheikh Amrun, mahal na mahal ko yan. Matagal kami nagsama niyan ngayon. alhamdulillah. Barakallahu fiik sa mga ustads natin na andito ngayon, ano? At mashallah. So, don't judge too quickly sa atin. Talagang dapat, hindi tayo dapat maging judgmental na Muslim. Oo po mga ustad. May tanong dito, Ustads, na parang konektado din doon. Yung mga tao nagsasala lamang ng Friday, sa amin, dati tinatawag namin itong Abdul Jumaa. Tanong Ustad, kung nagsasala lang sila ng Friday, Ustad, tapos hindi nagsasala ng 5 beses, ito, matatawag na ba yung kafir? So, parang yun din na. Pwede ko bang ibigay yung yung pagsagot sa mga masyayikh natin, baka pwede nilang sagutin. Oo. Sa mga masyayikh natin na andito ngayon, pwede sila pong magbukas lang ng mic. Mm-hmm. Yes. Si Sheikh Amrullah po andyan, mashallah. Mashallah. Ano ka, Sheikh? Sheikh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So, ito naman isa Pwede nang magsalita? Yes, Ustaz, Faddal. Yes. Mashallah. Faddal, Sheikh. Okay. Una sa lahat, bilang karagdagan doon sa sagot ng ating buting Sheikh na si Abdurrahim, mashallah, kalugdan ng Allah, sa magandang mga sagot niya patungkol doon sa mga katanungan ng ating mga kapatid. Ayon din sa mga pantas, yung tanong nyo kanina, yung nagdarasal lang siya na pag-Friday. Kung siya ay nagdarasal ng Friday lang, makasalanan pa rin siya sa Allah. Kasi, ang pagdarasal ay 5 beses isang araw. So, ayon sa mga pantas, pag ang sala ng isang Muslim na naniniwala sa kaisahan ng Allah, Muslim pa rin siya. Ayon sa mga pantas, dahil ang dalil nila, yung sinabi ng hadith ng propeta, man qala la ilaha illallah, dakhala al-jannah. Man kana fi qalbihi dharratun min al-iman, fa yadkhul harramallahu alayhi an-nar. So, ibig sabihin, dalawa ang nandito ang sinabi ng mga pantas. Kafir ang isang tao na siya ay pinalikuran talaga ang pagsasala, pinalikuran niya na ito ay sinasadya, lalong-lalo na kung paniniwala niya na ang sala na ito ay walang paglilitis, paghuhusga sa araw ng paghukom. Pero kung ang Muslim ay alam niya na siya ay nagdarasal at minsan hindi siya nakakapagdasal o minsan ay nagdarasal lang siya ng Friday,
siya ay makasalanan na Muslim. Pero kung ang paniniwala niya na ang Allah ay may paglilitis, mayroong paghuhusga sa kanya at alam niya makasalanan siya dahil hindi niya kinukumpleto yung 5 sala, Muslim pa rin daw siya, pero hindi siya kafir. Ang naging kafir lang daw ay ang Muslim na siya ay sinadya at pinaniwalaan niya na walang paglilitis at walang kasalanan ang sinumang mga tao na tinalikuran nila ang sala. Ang maiintindihan natin dito mga kapatid, yung sagot ng ating sheikh na si Abdurrahim at saka itong mga dinagdag ko ay wala silang walang walang contradiction between my answer at saka yung answer niya dahil lahat nagtugma yun. Lahat nagtugma. Yan ang dapat natin maintindihan dyan. So yung Muslim na yun na nagdarasal ng 5 beses ng isang Jum'a lang o di kaya nagdarasal lang siya ng 3 o 2 beses isang araw, yung iba pinapanuban niya, makasalanan siya na Muslim. Innahu Muslim asi, at pag siya ay sinabi niya na walang paghuhusga o sinasadya niya ang sala, doon siya magiging kafir. Pero kung siya ay tinatamad o guilty siya, alam niya ang Allah mapagpatawad, ang Allah pa rin ay magpatawad, nagpapatawad, la taqnatu min rahmatillah. Huwag kayong mawala ng pag-asa sa mga habag at awa ng Allah doon sa mga taong makasalanan. So lahat tayo makasalanan, nagkakasala tayo, patawarin tayo ng Allah, gabayan tayo ng Allah. Mga kapatid, ang sala ay pinaka-importante ito. Ito ang unang uhusgan sa araw ng paghukom. Awalu ma yuhasabu bihi yawmal qiyamati al-abd as-salah. Ang sino mang ang kanyang sala ay pasado, inshallah pasado ang kanyang mga gawaing mabuti. Kung ito naman ay bagsak, Allahu Akbar, kalugian, kasawiang palad sa mga taong. Sorry mga kapatid, nandito lang tayo dahil sa Mashallah. nandito lang tayo sa McDonald's. Tapos mga kapatid natin na invite tayo, may meeting, magpuntang kami. So talugdan kayo ng Allah sa patuloy niyong pagpapanood. Jazakumullah khair. Jazakumullah, barakallahu fiik, Sheikh, sa magandang paliwanag na yan. Subhanallah, subhanallah. May tanong dito, isang brother, si brother nalaktawan ko. Brother Marshall Libunaw, kung andyan ka, pwede mong ipaliwanag siguro yung tanong mo kasi ang sabi nito Ustad sa July Bib, alam story bago na mamatay, jihad na ewan siya, punit damit niya, asawa niya. So parang yung Parang barok yung nagtanong mo parang na-shortcut yata ni brother, oo. Na-shortcut yata ni brother yung pagka-type. Oo. Brother Marshall, kung andyan ka sa atin, nakikinig ka pa. Yes, Ustad. Oo. Pagdal yung tanong mo, Brother Marshall. Alam ko si Jeremy nagsasawa niya. Tapnet. Oo. Ganun ba story? Nung bago siya mamatay sa jihad, Oo. di ba nag-iwan siya ng damit sa asawa niya? Yun sa story ba? Okay. Tama ba ako Ustad? Tama ba ako? Hindi ko alam, hindi ko sure eh. Kasi nabasa ko rin yun eh. Pero yung story ni sa sahaba na yun, nag-iwan ba siya ng damit dun sa kanyang asawa? At malito man lang. So yung detalye ng kwento ni July Bib, hindi natin na maging si Ustad sa Abdurrahim Loma ay yung kinuha lang doon ata ni Ustad yung pinakapunto ng isang punto ng lesson doon, yung pagsunod sa Rasulullah, di ba? Ganun ba yung Ustad, di ba? Pero nag-iwan damit niya ng Ustad na sa kanyang asawa, mamatay sa jihad. Baka masasagot yan ng mga ibang Sheikh Abdurrahim, nag-iwan po ba si July Bib radiyallahu anhu ng damit sa kanyang asawa bago ito mamatay sa jihad? Yun yung Wala po akong maalala. Wallahu a'lam. So yun ang kasagutan, ano? So kailangan natin na personal research kung sa mga Pwede natin hindi ko po maalala. Pasensya na po. So eto may tanong din dito Ustad, patungkol ito sa weak na hadith. Yung tulad halimbawa po sa weak hadith na yung dua na Allahumma ajirna minan nar. May mga nagsasabi kasi after Maghrib and Fajr,
may nagsasabi na ito daw po ay weak na hadith na Yes. ginagamit ng iba sa sala. Okay. Anyway, kung mga ganun po na hadith, kung ito ay weak o hindi napatunayan na sinabi ni Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam, kung ang turo nila na dapat banggitin yung mga ganitong uri ng hadith right after ng mga obligatory na sala, at tulad ng binanggit ko, at walang hindi mapapatunayan na ito ay sinabi ni Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam, hindi ko sinasabi na bawal banggitin o magbanggit ng mga ganong uri ng hadith, okay? Pwede nating banggitin kahit mga weak na hadith. Kasi yung meaning po, Allahumma ajirni minan nar, ya Allah, iligtas mo po ako sa apoy ng impyerno. Kung yun ay ituturing nila na ito ay sunnah, minsan doon nagkakaroon ng problema po eh. Sunnah, ibig sabihin, kailangan nilang banggitin right after ng mga obligatory na sala kasama ng iba pang mga adhkar, doon magkakaroon ng problema po. Okay? Magkakaroon ng problema kapag babanggitin natin o kumbaga, isasabuhay natin na ito ay sunnah na laging ginagawa ng Propeta Muhammad. Problema po yun. Pero kung ito ay alasabilid, dua lang, kumbaga binabanggit mo lang na gusto mong banggitin na pansariling dua, na kaulugan ng aya o mayroong mga halit na sabihin natin yan na mahina, wala namang kaso po, walang problema. Kahit magbanggit tayo ng mga ganitong salita, but wag lang ituturing na ito ay sunnah. So may mga ganun po na dapat isang-alang. May mga bagay na pwede mong gawin, pwede mong sabihin sa mga right after ng isang pagsamba, but hindi siya sunnah. Okay, pag sinabi kasi ng sunnah, yun ang ginagawa palagi ni Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam, o yun yung kanyang sinasabi kapag nagkasagawa siya ng mga pagsamba, either na before ng pagsamba, during sa pagsamba, o right after ng pagsamba. So meron talaga na patunayan ng mga malalakas na hadith o katuroan na ginagawa o sinasabi ni Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam. Minsan, tulad ng binanggit ko, katulad yan, wala ako naaalala na ganyan na azkar na binabanggit ni Propeta Muhammad right after ng mga obligatory na sala. But hindi ko naman sasabihin na yan ay mali o kaya ay bid'ah. Yung iba kasi mabilis naman maghatol na yan ay bid'ah, yan ay haram. So hindi ko consider natin na gano'n sapagkat wala namang masama doon sa kanyang binanggit. Kaya Allah, iligtas mo po ako sa impyerno. Lahat naman tayo na nanalangin ng gano'n. Huwag lang niyang ilalagay na ito ay sunnah na kailangan kong banggitin na dua palagi yun ako ay matatapos na pagsagawa ng sala. Wallahu ta'ala a'lam. Mashallah, mashallah. Ako ay umihingi ng paumanhin sa mga katanungan na hindi na natin mababasa halos lahat. Pero ito, Ustad, may pwede pa yatang isang huling katanungan. Galing kay Ustad sa next. Di ba? Salam po, Ustad, paano po natin ipaliwanag na sa iba na walang sapilitan sa Islam, ngunit kailangan patawan ng kamatayan ang tumalikod sa Islam? Paano natin ipaliwanag, kumbaga ito ay kumbaga sa nagdadaawa, paano natin ipapaliwanag sa iba na walang sapilitan sa Islam? Pero baka yung iba nagre-response, bakit kung tumalikod kami may hatol na kamatayan kayong ini-implement, parang ganun. Paano natin ipapaliwanag ito sa mga non-Muslim? Yung aya, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala dun sa aya na yun, la ikraha fid din kat tabayyana ar-rushdu min al-ghayy. Walang sapilitan sa Islam. Sa mga taon na dinadawahan pa lang natin po, yung hindi pa nakakapasok sa Islam, kumbaga hindi pa i-implement sa kanila yung mga rule na may kinalaman sa relihiyong ito, okay? La ikraha fid din. Hindi namin kayo pipilitin na mag-Muslim. Hindi namin kayo pipilitin na pupersahin na pumasok sa Islam. Yan naman ang rule po. Kahit saang buhay na isinagawa nila Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam, even na kahit ang Islam ang nangingibabaw noon. Kaya nga isinabatas din yung tinatawag natin na jihad ay para din sa kapakanan ng Islam o ng Aqidah. Ibig sabihin na although meron na tinatawag na jihad o pakikibaka sa relihiyong Islam, but still, kapag ang Islam ang nangingibabaw at ang mga Muslim halimbawa ang pupunta sa mga lugar na ng mga Muslim para sila imbitahan sa Islam,
walang nagaganap na didigmain muna sila o kaya ay ihahatol sa kanila yung kamatayan o magkakaroon ng labanan. Walang ganun. Magsisend si Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam ng mga sahaba, iimbitahan sila sa Islam, dadawahan yung pinuno, yung mga mamamayan at sasabihin sa kanila na ito ang Islam kapag kayo ay nag-Muslim, kapag pumasok kayo sa Islam, para sa kapakanan ninyo at para sa sa paraiso. Subhanallah, para iligtas kayo sa apoy ng impyerno, yun ang pangunahing adhikain kahit ng jihad o pakikibaka. Kahit iligtas ng mga Muslim yung kanilang sariling buhay, yung kanilang yaman, yung kanilang mga ari-arian, para iligtas lang yung mga tao na yun sa apoy ng impyerno. Sabi, kahit na ialay natin yung buhay natin, yung yaman natin, para mailigtas lang sila sa apoy ng impyerno, gagawin natin yun. Pero yun yung last na option. Dadawahan muna sila. Iimbitahan sila sa Islam. Kapag tumanggi sila, ito nila tinatawag na jizya o yung pagbabayad ng jizya. And then pagka ayaw pa rin nila, saka lang ihahatol o magkakaroon ng labanan o ng digmaan. So, hindi sila pipilitin. Pag ayaw sila, hindi sila pipilitin na ang tinutukoy ko rin doon po, halimbawa, may mga tao, yung amo, hindi nila po pwedeng pilitin na mag-Muslim yung kanilang mga tauhan, yung mga kasamahan nila sa bahay, o kahit sino man na dinadawaan mo na nasa ilalim ng iyong pangangalaga. Yun yung tinutukoy natin, walang sa pilitan. Kung ayaw nila sa Islam, wala. Pabayaan natin sila manatili sa kanilang pananampalataya. Pero hanggat maaari at may kakayanan tayo na sila ay imbitahan pa rin sa Islam, may imbitahan natin. Okay? Ngayon, yung tinutukoy natin na hatol ng kamatayan kapag pumalikod sa Islam, ini-implement yun doon sa mga Muslim na yumakap na sa Islam. Kasi kapag kanina nga, binanggit kapag yung tao ay nagsyahada o pumasok na sa Islam, mauobligan na sa kanya ang mga katuruan ng Islam eh. Kung may mga katuruan sa Islam naman na kapag pinalikuran mo at iniwanan mo, ang ihahatol sa iyo ay kamatayan. Kahit born Muslim ka pa, kahit Arabo ka pa, o hindi mo dinas ang pagiging kafir, o pagiging isang Kristiyano, like for example, Arabo, okay? Tumalikod sa Islam, kahit anak pa siya ni Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam, at napatunayan ng pagtalikod niya sa Islam, hahatulan siya ng kamatayan. Hindi lang yung mga tao na wala pa sa Islam, na papasok sa Islam, and then hindi na pipilitin, and then pag pumasok sila sa Islam at tumalikod, hahatulan ng kamatayan. Lahat yun iniinput sa lahat ng nasa Islam na, kasi may mga rule na tayo sa Islam na kapag ikaw ay Muslim at ginawa mo yung ganitong bagay, ang hatol sa iyo ay kamatayan. Katulad ng zina, yung binanggit niya natin kanina, yung pangalon niya, okay, yung pagpatay ng sinasabi. So kabilang dun sa hadith na binanggit, ay yung tao na tumalikod sa Islam. But ulitin ko po, although ganun ka, tigat batas. Meron tayong nabalitaan na pinugutan ng ulo o hinatulan ng kamatayan dahil iniwanan niya yung sala. Meron na ba? Parang wala pa, Ustad. O kaya na pinugutan ng ulo dahil sinabi niya na ayoko na sa Islam, balik Islam, okay? And then nag-Muslim, nag-Shahada. Makita mo next month, ando na naman, kasama na naman mga kufar, nag-aleluya na naman doon, alive na naman, uminom ng alak, bumalik sa pagiging Kristiyano. Meron na ba kayong narinig na hinatulan ng kamatayan na gano'n? Wala naman, di po ba? Ang sinasabi natin, batas na gano'n, although kasi mahirap patunayan kahit na kakikitaan natin siya ng kufur o kahit kakikitaan natin siya ng sinasawag natin na shirk. Okay, o pagtalikod sa Islam, mahirap i-establish. Kasi kung dadamputin natin kung isang tao na to, sinasabi natin na nakagawa ng pagtalikod sa Islam, gawain man yan o salita, ihaharap natin sa court at sasabihin natin itong tao na to, nag-Muslim yan ng isang buwan, pero ngayon nakita natin na sumasamba na naman dun sa cross o nandun na naman sa pagkakas. Kapag hinarap mo yan sa isang judge na Muslim para linawin yung katayuan niya, yung kalagayan niya o posisyon niya ngayon na nakikita natin na siya ay tumalikod sa Islam, hindi yan aaminin, maniwala kayo po. Kahit sino man nag-commit ng adultery na napatunayan, buntis na nga ihaharap mo dun sa court. At sasabihin mo sa judge na dapat hatulan to ng kamatayan kasi nag-commit ng adultery, may asawa to sa Pilipinas o may asawa rito, buntis na nga meron na tayong malinaw na katibayan na ito ay gumawa ng ganong gawain. Pero pag hinarap yan sa court, maniwala kayo po itatanggi.
Ang rule sa Islam palagi, lalo na yung mga nasa hukuman, pag yan ay tinanggi, automatically ika-cancel ng court yan. Kahit nagsisinungaling yung tao. Bakit po? Ang Islam kasi pinapangalagaan hanggat maaari yung karangalan at karapatan ng tao. Maniwala kayo. Hanggat maaari gusto nilang iligtas yan sa kamatayan. Kahit na alam ng mga judge na gumawa talaga. Bigyan ko lang kayo ng example po. Meron kaming hinawakan na kaso sa court dito. Babae, nakipag relasyon sa ibang lahi, hindi nababanggit ng lahi. Okay? Lagi pumupunta doon yung lalaki sa bahay ng babae kasi yung inaalagaan niya is matandang lalaki, bulag. Hindi na lamang nakikita ko ano yung nangyayari. Dinadalaw-dalaw lang ng mga anak. So merong nakilala na gumawa minsan doon sa bahay ng amo niya, ibang lahi, parang naging nakarelasyon. To make the story short, nabuntis yung babae, yung kababayan natin. Okay? Nabuntis, nanganak. Doon pa nga nanganak sa loob ng bahay. Ngayon, may asawa yun eh. Masasabi mo ba na itatanggi mo pa ba na hindi ka nag-commit ng adultery? Malinaw yun, di ba? So kung nakapag-asawa siya, inamin ng babae. So ang isa sa mga, para hatulan ka ng kamatayan sa Islam, pag adultery, kapag umamin yung tao. So, 6 na hearing na po, 6 na nakaraan. Lahat ng 6 na hearing, sinasabi ng babae, inaamin niya na siya ay nag-commit ng adultery kasama ng lalaki na yun. Ito ngayon, nung ikapitong hearing na, last na hearing na, kinausap kami ng mga translator, mga Pilipino. Sabi nung judge, Abdurrahim, and then yung isang translator na check natin sa ibang sabi niya, kausapin niyo yung kababayan niyo. Sabi niya na baka, eto pa nga, sila pa nga nagtuturo yung mga judge kung ano yung pwede niyang sabihin. Baka kasi pinilit lang yan ng lalaki. Okay, baka napilitan lang, kaya niya nagawa yun. Biruin mo, ilang nabuntis na, nanganak na nga eh. Sabi niya, last hearing na to kapag siya ay umamin pa rin, alam niyo yung mangyayari dyan. Sabi niya, ibig sabihin, ano talaga yan, stone pa din yan. Okay? Ang kinausap po namin yung babae, di ko alam po, nag-Muslim, nakalimutan ko na. Importante, sister, ganito po yung sitwasyon nyo at ganito yung kalagayan. Ikapitong hearing nyo na to. Kaharapan ng mga judge. Okay? Lahat yung 6 na hearing, inaamin nyo na kayo ay nag-commit ng adultery kasama ng lalaki na yun. Tama po ba? Opo. Then sabi namin, last hearing na to, kapag yan ay inamin nyo po, kamatayan ang hakot sa inyo, i-stone to death. Gumagulgul ng iyak. Di daw niya alam na ganun yung kanyang magiging hakot sa kanya ng Islam. So sabi niya, kapag kayo itinanggi nyo ngayong araw na to, dun sa hearing, ika-cancel yun ng mga judge. Although yung sinasabi namin galing sa judge, kaya ang sabi ng mga judge, huwag nyo sabihin na gano'n yung ihahatol namin. Kaya lang sabihin nyo na yun ang mangyayari kapag inamin talaga niya. Pero sila yung nagsadya sa amin na kapag tinanggi niya, ikakakit namin. So nung hinarap siya, todo tanggi. At yun ang ginawa ng mga judge. Subhanallah, nahatol. Yung 6 na unang hearing, kinansel, hindi nila tinignan. Anyway, katulad ng binanggit ko, yung mga ganung bagay, sinasaalang-alang din sa Islam. So kahit na pumalikod sa Islam ng malino na pagtalikod, o kaya ay nag-commit ng adultery, pero itinanggi nila sa hukuman sa panahon na nagkakaroon ng hearing, ang point na dito ay pinapangalagaan sila po. Sinisave pa rin sila hanggat maaari ng mga matataas na opisyal na nasa Sharia. Allah ta'ala alam. Matulitin ko, kung makaligtas man sila dito po, ang batas dito sa lupa, sa kabilang buhay yun ay kanilang pananagot, kundi sila magbabalik loob at mamamatay sila sa ganong gawain. Dalangin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na maingatan tayo palagi sa anumang uri ng masama at mga bagay na itinakda at binilikan ni Allah subhanahu wa ta'ala na masama at lagi tayo sa masama yung sa ng buhay. Wallahu. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan, Sheikh. Subhanallah. Parang kukulangin pa talaga yung oras sa atin. Ang dami pang gustong tanungin ng mga brothers natin. Subhanallah, subhanallah. Pwede niyo pong i-save yung question nyo. Next week, isasama natin doon sa mga
tanong na inshallah pwede natin sagutin kung papaintulot ni Allah subhanahu wa ta'ala. O kung gusto niyo po, pwedeng iksian natin ng konti, bawasan natin ng konti yung oras ng lecture kasi mas marami kayong itong marinig o matutunan sa mga tanong po. Inshallah, ganun yung gagawin natin dito. Alhamdulillah. Maraming salamat Alhamdulillah. kapatid. Jazakallah khairan, Sheikh. Jazakallah khairan. Nangangasiwa ng ating programa. Barakallahu fikum. Barakallahu fiik. So dito na lamang Ustads, at kami ay lubos nagpapasalamat tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala at sa mga ating mga tagapakinig. At meron ditong pahabol na announcement sa mga gusto pang magtanong. May mga maiiwan tayong mga ustads dito na inshallah susubukan nilang pakinggan yung